Kain ulit tayo mga kapanay. Lechon manok ang ulam ko ngayon. Hinati na to at ipinababa ko sa asawa ko yung kalahati. At doon sila kakain. Ang sabi ko, doon ka na kumain. Kako. Lagi nakitang kasabay sa Dubai. Sabi ko, sabayan mo naman yung magulang mo ngayon. Sabi ko. Doon na tayo kumain. Sabi sa akin, magmumukbang ako. Sabi ko, para may video ako. Kaya ayan, kaya mo kumain mag-isa. Akala mo naman bata. Kaya daw kumain mag-isa. Oo naman, sabi ko, kaya ko na yan. Kain tayo, ayan, may kanin tayo. Saka, nilaga ko itlog kanina. Kainin na rin natin yan. Sarap. Ito talaga na-miss ko sa Pakistan. Itong lechon manok nila na to. May kasama na itong kanin pagka bumili ka. Dati 1,400 ito, 1,400. Sa peso yun, divide kulang 5. 1, 2, 3. Mga kulang 300. May kasama na siyang rice. Tapos, yung sausawan. Ano kasi tawag dun sa sausawan? Yung para siyang, basta kulay puti yun na may sibuyas, may kung anik-anik. Basta, hindi ko type yun hindi ko talaga type yun. Saka ito, kahit nakainin mo na ng ganito, wala nang sausawan, ano na to? Malasa ba? Matapang na yung lasa nito. Kasi marami ng mga, mga pampalasang nilalagay. Kaya kahit ala natong sausawan. Pero minsan nagtotoyo ako, pero ngayon wag na. You want mango? Sarap. Tapang ng lasa. Maanghang nga lang. Kaya pag bibili kayo ng lechon manok, kunwari magawin kayo rito sa Pakistan. Normal kanyo, normal. May abnormal naman. Basta normal. Normal sabihin nyo. Sarap. Kinuha na asawa ko yung mangga. Marami kasi mangga sa rep, sabi ko, ibigay sa baba. Kasi hindi ako mahilig sa manggang hinog. Saka siya, pinapaiwas ko sa mangga dahil mataas sugar na mangga, di ba? Sarap. Puro sarap na lang, no? Tingnan nyo na may mga spices. Talagang kitang-kita mo yung mga pampalasa. Sarap uminom ng coke nito pagka ganito. Siyempre may nakahanda ng coke. Napala akong baso. Sarap. Kayo, anong ulam nyo dyan? Mga nasa Pinas dyan, anong ulam? Kaya nga lang dito, yung lechon ng manok, yung lechonan niya, di ba sa atin may cover? Dito talagang open. Tapos, di ba sa atin, nililechon, umiikot-ikot na ganyan yung manok. Dito, mga nakatuking ganyan, no? Mga nakatuki. Nakatuki, di ba? Tapos pinatitik-tik doon. Nakatuki. Tapos pag may bibili, saka palang igaganyan-ganyan niya. Hawak-hawak niya rin. Igaganyan-ganyan niya. Mano-mano. Kaya dito, pag
pag bibili ka, hindi ka agad makakabiling meron na. Minsan matagal ka maghihintay kasi iluluto pa niyang ganyan. Ano pala yung nabili kong bigas? Binibili ko kasi bigas dito, hindi sako-sako. Yung isa-isang kilo lang. Mas bati rice pala to. 3 kilo binili ko eh. Pinabalik ko sa asawa ko yung 2 kilo. Pinapalitan ko. Sabi ko, palitan mo yung ibang bigas. Bili mo sa akin. Ayoko na mas bati rice. Ang ganito, mas bati rice. Mahaba. Tapos buhaghag. Gusto ko yung parang sa Pinas lang. Dati nung unang tira ko rito sa Pakistan, nagdala pa ako ng bigas galing Dubai. Yung jasmine rice. Eh syempre, sobrang tagal ko na. Hindi naman pwedeng pakargo ng bigas, di ba? Kaya, dito na lang bumibili ng bigas. Ganon din naman eh. Ganon din yung texture. Tapos, mas masarap nga rin jasmine, pero pwede ng pagtiyaga. Kaysa wala. Ayoko ng kanin. Mapakain na lang sa manok. May mga manok yung bayo ko eh. Sarap. Pati yung mga roti nilang tira. Kaya, di ba yung haroy na, yung ginagawang roti? Di ba pagka gumawa sila may natitira, nire-rep nila yun. Tapos, pagka ano na, iluluto ng ami ko, yung malalaki. Papakain sa manok, ganyan. May manok kasi yung pati nga kambing yata, kinakain. Hindi ko alam. Pero may manok kasi bayo ko doon sa kabilang bahay nila. Andun. Doon dinadala yung mga tirang roti, mga tira-tirang kanin. Balat ng prutas. Balat ng gulay. Hindi ko pa kayo naisasama sa kabilang bahay yan. Sa bahay ng mga bayaw ko. Ngayon ako mag-video eh. Siyempre hindi na kami doon nakatira. Baka sabihin. Pati bahay nila video ko. May maraming ano doon. Maraming ibon. Maraming parot. Nagsasalita. May aso nga rin bayaw ko eh. Kaya nga dito yung aso. Hindi pinapapasok sa loob ng bahay. Sa labas lang. Nakatali lang sa labas yun, hindi pinapapasok sa loob ng bahay. Malaki aso nila. Pag ano nga, pumunta sila Mariam doon, nasabihan ko na wag lalapit. At mamaya mga gat, diba? Malaki yun. Malaking tumakli, kaya malaki aso yun. Nakita ko na yun, nasa taas. Yung luma kasing bahay nila Adil, hinati na ng kapatid niyan, 2 lalaki. Pinaghatian na nila. Gumawa na sila ng partition. Yung dating guest room, kasi sa dating bahay nila Adil, yung guest room nakahiwalay. Gani bahay nung araw dito eh, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay mga kwarto. Pero yung sa kanila naman, tabi-tabi yung kwarto sa kusina. Kaya nga lang, kanya-kanyang pinto. Yung kwarto rito, pinto. 4 kwarto dito, pinto.
kusina, may pinto. Tas open. Open na. Tas dito sa gabi dito, yung guest room nila. Hinati na yung dito sa panganay na nila. Tas yung dito naman sa sumunod kay Adil. Yung guest room dati pinatayuan na lang ng kusina. Saka may CR na kasi yun eh. Tas ayun, hinati na sa kanila para bukod na rin sila. Maganda kasi hiwa-hiwalay. Sabi nga rin ay, tignan mo, mas tumahimik na rin ang pamumuhay kasi hiwa-hiwalay. Pagka kasi sama-sama talagang kahit sabihin mong mabait-mabait, may dadating pa rin talaga at dadating yung hindi pagkakaintindihan minsan. Kaya ayun, hiwa-hiwalay na sila ngayon. Anong pakialamanan, di ba? Mas masaya buhay pagka ganun. Kaya malaking tulong din sa kanila yung si Adil nagpatayo ng sariling bahay. Kaya ang alala ng bahay ngayon si Amar, yung bunso na lalaki. Na ayun, mag-iipon na lang siguro. Tapos pagka kahit dito na lang muna rin tumira si Amar pag nag-asawa sa baba kasama ng biyanan ko, di ba? Basta dito ako sa taas, alam pa, alamanan, di ba? Pero gusto nga rin ni Amar magpagawa ng bahay. Ang balak niya talagang bilhin lupa itong katabi namin kasi yung katabi namin bakante pa. Kaso itong lupa na to tumaas na kasi taon-taon tumataas. Ang bili na yata. Ang bili ang dati ni Adel dito sa lupa na to 3.5. Nung binili niya 3.5 rupees million. Nung nakaraan taon nag 4.5 lalo pa ngayon, di ba? Mabilis tumaas yung lupa dito sa gawin nila Adil. Kasi malapit sa bayan eh. Pero pag bibili ka ng lupa sa mga village, talaga yung mga nasa liblib, ay mura lupa, sobrang mura ng lupa. Yun nga ang gusto kong bilhin, gusto kong taniman ng mga gulay ba, prutas. O kahit prutas lang kasi gulay, hindi ko naman pwedeng dalawin araw-araw, di ba? Diligan. Kahit na lang, mga prutas itatanim ko. Ayun. Yun nga ang gusto ko talaga. Pero baka hindi pa rin, basta saka na lang update ko kayo. Mahirap kasi magsalita, baka mamaya hindi nun magkatotoo, di ba? Babush.